Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinakamalaki at pinakamahabang ugat ng transportasyon sa bansa ang Maharlika Highway. Mahalaga ito para sa mabilis na daloy ng pag-unlad sa mga rehiyon. Kapag may kalamidad, mabilis ding na ipararating ang tulong. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Tayo mga Pilipino ay naniniwala sa pagbabago. Dito ay katuwang natin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang simbolo ng pag-asa bilang isang responsableng mamamayan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ang Subic Bay Metropolitan Authority ng isang programa na tinatawag na Work Reintegration Program. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon na sila'y mapagbigyan ng trabaho dito sa Subic Bay Freeport Zone para makatulong sa kanilang pamilya pati sa kanilang pagbabago bilang isang members of the society. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. May mga kababayan tayong nangangarap mang-ibang bansa para sa mas maginhawang buhay. Gaya na lang ni Rosini na isang dating nurse. Pero ngayon ay nasa agrikultura na sa tulong ng mga programa ng gobyerno. Dito po napatunayan ko na hindi na nga kailangan na mangibang bansa dahil pwede ka naman po kumunlad, yumaman actually, dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ng agrikultura. Muna, ang nakuha ko po na training sa TESDA is Organic Agriculture Production NC2. And then, nag-training naman po ako ng trainer's methodology sa SFIST. And last March and June, nag-take naman po ako ng Agri-Crop Production NC2 and Agropreneurship. Sa bagong Pilipinas, posible na ang maginhawang buhay. Hindi na kailangang hanapin pa sa ibang bansa. Sa tulong ng mga... Ang bawat tagumpay ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa paggamit ng Subic Bay International Airport bilang gateway ng pambansang komersyo ay isang napakahalagang pamamaraan upang ating makamtan ang bagong Pilipinas. In terms of the employment generated, we are able to generate 50,000 workers related to logistics, shipping, and airport-related business. Right now, the Subic Bay International Airport is being utilized as a gateway for logistics business and for military use. But in addition to that, we are also a home to maintenance, repair, overhaul of corporate jets. And we have 4 locators engaged in aviation training. Ang patuloy na pag-unlad ng mga institusyong panghimpapawid ay ang maghatid sa atin tungo sa bagong Pilipinas. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sabi nila, kapag maayos ang kalsada, maayos ang pamamahala. Ito ang pinatunayan ng Philippine Reclamation Authority sa pagbibigay suporta sa proyektong Cavitex Toll Expressway. Ladies and gentlemen, these flagship PPP projects are the results of a great deal of hard work, thorough planning, and collaborative efforts of the Philippine Reclamation Authority, the Cavitex Infrastructure Corporation, and of course, its principal company, the Metro Pacific Tollways Corporation. Ang mga motorista manggagaling sa north na papunta sa south ay maginhawa ng nakapaglalakbay. Yung produkto natin na magmumula sa magkabilaang bahagi ng Luzon ay malayang nakakarating sa kanilang parunan upang maibigay ito, maibenta ito, maitinda ito sa na mga presko pa ito,
bagong ani. Ang Public Estate Authority Corporation na kasalukuyang namamahala sa Cavite Expressway ay subsidiary ng PRA. Magandang balita ito dahil ngayong madaragdagan na ang kita ng pamahalaan, mas dadami rin ang mga makabuluhang proyekto na mapakikinabangan ng taong bayan. Sa nagbagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon.